Itong video na to, ito na yung part 2 ng ating Claude full tutorial. Mamastery natin yung MCP. Ano yung MCP? Paano gumawa ng sariling MCP? Paano natin siya i-host? Siyempre, kailangan nating matutunan ano-ano ba yung iba't ibang klase ng MCP. At ano pinagkaiba ng MCP sa API. Siyempre, para mas maintindihan natin guys, ipapakita ko yan sa inyo kung paano natin yung ginagamit. Hindi kailangan maging techie ka dito kahit hindi ka marunong mag-code. Pero bago ko ipakita sa inyo guys kung paano natin siya ginagamit, paliwanag muna natin. Model Context Protocol. Yan yung ibig sabihin ng MCP. Now, bakit siya ginawa? Ganito kasi mga tol. Yung AI natin, gusto natin utusan or gamitin niya yung mga software natin. Diba? Yun yung pinakamagandang automation. For example, meron kang Canva. Gusto mo, sasabihin mo na lang sa AI, gumawa ka nga ng design. Siya na yung mag-ooperate. Diba? Siya na yung gagawa ng design. Isisave niya sa Canva. So, meron siyang access sa Canva. O kaya, meron kang Notion. Yung Notion guys, parang note-taking application. Parang ganon. Tapos sasabihin mo sa AI, maghanap ka nga ng recipe sa internet tapos isave mo sa Notion ko. Ganon mga tol. For example lang. Usually, one common way na gagawa natin to using API para makipag-communicate tayo sa mga software and applications natin. And also guys, mga database. Now, ang problema mga tol, mahihirapan yung AI kung ang gagamitin niya is yung API. Kasi guys, lahat ng software may kanya-kanyang endpoint, may kanya-kanyang structure kung paano i-integrate at may kanya-kanyang authentication. Now guys, para ma-solve tong problema na to, gumawa ngayon si Anthropic ng tinatawag nila na MCP. Para mas madali, gagawa tayo ng MCP. Ito ngayon yung standardized na paraan para makipag-communicate yung AI sa iba't ibang application. Na kahit pare-pareho, consistent pa rin yung interactions kahit iba't ibang software. Kukuha nyo na yung idea. Ngayon guys, hindi pa siya widely talaga no, na as in global, pero marami nang nag-a-adapt if I'm not mistaken. No? Pag sinabi natin na MCP, ito yung paraan na pwede nating pa-trigger yung mga applications natin by prompting. Nakukuha ninyo mga tol. Now, ang tanong, paano ba gumawa ng MCP? At ano ba ang klase ng mga MCP? So, unahin natin guys yung number 1, which is yung remote MCP. Ito usually yung ginagamit ng mga third-party applications. So, papakita natin sa inyo ngayon ha. Open ko lang yung aking desktop. So, dito sa aking screen guys, makikita ninyo meron akong dalawang application na nakabukas na. So, meron ako ditong Claude, of course, at saka yung Notion ko. Ayan. Currently, yung Notion ko, wala siyang laman. No? Kung makikita ninyo sa connectors guys, tapos i-click ko yung add connector, tapos browse connector, makikita ninyo na meron tayong iba't ibang application dito. Kunyari, yung Google. So, yung mga ganyan guys, gumagamit sila ng remote MCP. Kumbaga, ito yung mga MCP na nagra-run sa internet or sa cloud. So, independent siya. Isa nga sa pinakahalimbawa nito is itong mga application na to kung saan ready to use na siya. Kumbaga, naka-built-in na kay Claude. Pagka inopen mo yung Claude mo, ready na, pwede mo na lang i-install or i-integrate. Napakadami niyang mga software na yan na gumagamit na sila ng remote MCP. So, papakita ko sa inyo yung ilan. Kung makikita ninyo, ito yung mga yan. No? So, ang dami, no? Meaning to say, mga tol, itong mga applications na to, pwede na natin tong gamitin. Pwede na natin makonect yung Claude natin kasi nga gumagamit sila ng remote MCP. Now, para patunayan ko sa inyo yan, mga tol, punta tayo dito. Makita natin dito, merong Notion. Ayan, di ba? Gumagamit si Notion ng MCP. O, naka-remote yan. Ngayon, ang gagawin ko, pupunta ako sa Claude ko. Ayan. Tapos, makikita ninyo, nakalagay na siya, ayan, no? Naka-install na siya. Kumbaga, naka-off lang yan, disable pa lang, pero naka-install na siya. Now, ang gagawin ko, para mapakita ko sa inyo paano yan gumagana, syempre, subukan natin. Itatoggle on ko lang yan. So, ganito kasi yan, mga tol. Kung gusto niyo magdagdag ng connectors, punta lang kayo dito. Tapos, yung browse connectors, yan naman yun, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, pwede niyo hanapin yung Notion dyan. Actually, nandyan yung Notion. Kaya nga, nakabit ko siya. Ayan siya. So, i-install mo lang yan. Click mo lang yung plus. Tapos, magagamit mo na siya. Lalabas na siya dito sa connectors mo. So, currently, yung Notion naka-on yan. Okay? Now, susubukan ngayon natin kung talagang magagamit ba natin yung Notion using MCP. So, open ko yung Notion app ko. Ito siya. Walang laman yung aking Notion, di ba? So, sabihin natin, can you create a random poem, my Notion? Ngayon guys, pag sinend ko to, mapapakialaman ni Claude yung aking Notion kasi nakakonect yung Notion ko. So, gagamitin niya yung remote MCP. Okay? Pag in-enter ko to, papakita ko sa inyo yung browser-based ko na Notion, yung nasa browser, at saka itong Notion application ko na naka-install sa desktop. Papakita ko muna sa inyo yung Notion sa aking browser ha. Ito yung Notion ko sa browser. So, lalakihan ko lang din yung font na. Ang liit eh. Ayan. So, nakikita ninyo, wala siyang laman ha.
Tapos ito naman yung aking Notion sa desktop. Now, pupunta na ako sa Claude. And papagawa na tayo ng random poem. Can you create a random poem in my Notion? Name it Cyberdesk. Tapos enter natin itong mga tol. Titignan natin kagawa ba talaga siya ng poem na ang pangalan is Cyberdesk. So, enter natin yan. So, dito guys, bibigyan lang natin siya ng permission. I'm just going to allow it once. Ayan, nakikita ninyo guys. Lumabas na agad oh. Zoom in ko. Ayan, nakikita ninyo Cyberdesk. Ngayon, pag kinlik ko yan, kita ninyo Cyberdesk. A poem. Diba? Ito yung aking Notion sa desktop. Check naman natin yung Notion ko sa aking browser. Kung nasulatan din ba. So, i-click lang natin. Then, boom. Ito siya oh. Cyberdesk. So, nasulatan niya din no. Ito, binigay niya rin yung link. So, nakagawa siya. Nagamit niya yung MCP na remote. Yan yung isa sa mga example guys. Kung saan, na-operate natin yung ating mga application using our AI. Diba? Nakikita niyo napakaganda no. No, ito yung remote. Hindi natin kailangan i-set up kasi yung mga company na yung nag-set up ng MCP nila. Now, ang pag-aaralan natin, paano naman kapag tayo naman yung mag-set up ng MCP natin? Okay? So, maghahanap ako ngayon ng application na walang built-in na MCP. So, pupunta ako ulit dun sa marketplace. Tapos dito guys, susubukan ko yung Obsidian. So, makikita ninyo na yung Obsidian guys, ayan, wala siya, no? Hindi siya kasama, no connectors for those filters. Yung magandang gawan natin ng MCP. Tayo naman ngayon yung gagawa. Ngayon, dahil tayo na yung gagawa, ibig sabihin, ito na yung tinatawag natin guys na ikalawang klase ng MCP, yung local MCP. Kumbaga, nagra-run lang siya sa desktop mo. At dahil local to guys, hindi ko magagamit itong aking Claude nasa browser kasi nakakonect sa internet. Local nga tayo eh. So, ang magagamit ko ngayon dito is yung aking Claude desktop. So, open ko na yung Claude desktop ko. Tutupiin ko lang to ha. Ito na yung aking Claude desktop. Ayan, nakikita ninyo, hindi browser yan, desktop yan ha. And then, open ko lang din yung aking Obsidian kasi yun yung gagawa natin ng local MCP. So, ito siya. And makikita ninyo na yung Obsidian ko, wala siyang laman, no? Bago ko ipakita sa inyo kung paano gumawa ng local MCP, gamitin muna natin kasi nakagawa na ako. Pero kayo mag-alala, papakita ko pa rin sa inyo kung paano. So, kapag kakinlik ko yung plus icon dito sa aking Claude desktop, pupunta tayo ulit sa connectors. And kung mapapansin ninyo dito, hindi lang Canva at saka Notion yung connectors. Kung nadagdagan na ako, nakikita ninyo meron ng Obsidian at naka-turn on na siya, no? So, kagaya lang ng ibang connectors, pwede ko yung i-off and i-on. Meron akong Obsidian, guys. Paano nangyari yun? Wala naman siya kanina sa marketplace kasi nga, ginawan natin siya. Ang tawag dito is local MCP. So, dahil local to, guys, nagra-run lang to sa ating desktop, okay? Now, ang tanong, paano kung nasa internet yung third-party software natin? So, mamaya natin yung pag-usapan kasi sabi ko may tatlong klase, di ba? So, ito turn on ko yung ginawa ko na Obsidian. Ayan. Tapos, magta-type ngayon ako dito. Sabihin ko na lang siguro, no? Can you create a poetry or a poem in my Obsidian and name it Mechatronics? Ayan. Ngayon, nakikita niyo yung ating Obsidian dito. Wala siyang laman. So, isa-send ngayon natin yung ating prompt. Send natin. Titignan natin kung masusulatan niya ba talaga yung ating Obsidian software. Ayan. Nakita niyo mga tol, lumabas na. Done. I made a poem about Mechatronics. Pag kinlik ko yan, ayan. O, diba? Nakagawa siya ngayon ng tula about Mechatronics. Diba? So, ito, hindi to guys, hindi to remote, ha? Hindi to connected sa internet. Of course, yung AI natin, yung connected din sa internet kasi yan yung nag-iisip, diba? Si Claude. Pero guys, yung ating MCP, hindi yan connected sa internet. In fact, kapag ka-inopen natin yung same account din, ito yung browser base. Same account to mga tol, pero dito sa browser, may kita ninyo na wala yung ating Obsidian, diba? May kita ninyo, ayan yung connectors natin, no? Wala yung Obsidian. Pero, dito sa ating Claude desktop, ayan, pag kinlik ko yan, may kita ninyo sa connectors, meron tayong Obsidian. Bakit ganun? Kasi nga, itong MCP na ginawa natin na to is locally lang siya, no? Local lang siya. Now, ito yung malupit, mga tol. Isipin mo na lang kung gaano kadami yung pwede mong gawin kapag natuto ka pa paano gumawa ng local MCP. Marami kang nga software sa desktop na pwede mong kontrolin. Ibig sabihin, guys, kaya mo mag-automate. Ganun ka kalupit. But of course, kailangan aralin mo rin syempre yung vulnerability, no? Mas maganda talaga para sa akin itong local. Hindi kailangan na nakakonect sa internet. Ngayon ang tanong, paano mo ba yan ginawa? Ngayon guys, dito na magiging mahirap, no? Kasi meron ng mga code. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi nyo naman kailangan pang i-code na sa sarili ninyo, no? Ipapakita ko na lang sa inyo. Pwede nyo naman siyang i-download. So, naka-upload na tong source code na to guys sa GitHub ko. So, punta lang kayo sa GitHub
GitHub ko mga tol, makikita ninyo dito na naka-post na siya. So pag in-open ninyo yung GitHub, ito yung bubungad sa inyo. Nakikita nyo DC Academy. Punta lang kayo sa repository and makikita ninyo local Obsidian MCP server with Claude. Tapos click nyo lang yan guys. Download nyo lang tong mga to. And kung gusto nyo talagang himay-himayin bawat line, ito naman yung readme file na ginawa ko. Pwede nyo naman yung sundan sa yung instruction niya kung paano siya gumagana. Ito naman yan mga tol. Or kung gusto mo naman guys na hindi sobrang matext, kagaya ito puro sulat lang, gusto mo meron kang nakikitang interface o kaya meron kang nakikitang visuals, mas madali kasi matuto pagka ganun. Punta lang kayo mga tol dito sa website ko. Ayan, makikita ninyo. Meron akong iba't ibang mga PDF dito na pwede ninyong gamitin habang nag-aaral kayo. So ito guys, hindi to masyadong alam ng mga followers ko kasi minsan ko lang to sinasabi. Pero ayan, makikita ninyo meron akong mga PDF dyan. So meron ako iba't ibang programming languages. Meron tayo sa English and then meron din tayo sa Tagalog. So meron tayong pang beginner, meron pang intermediate, advanced, field based at saka yung activities. Yung build phase di pa namin natatapos yung mga tol. Pag pumunta kayo sa baba, makikita ninyo na meron tayong AI tools. Dito makikita ninyo na meron tayong Claude MCP. So kung gusto ninyo guys ng PDF guide habang ini-integrate ninyo yan, so pwede kayong pumunta dito sa aking website. Okay mga tol, and ipapakita ko ngayon sa inyo yung itsura ng code natin. So open ko lang yung aking VS Code. Ito guys yung pinaka MCP server natin. Ayan o, nakikita ninyo. So wala namang masyadong technical dito, hindi naman to ganun kahirap, no? Medyo logical naman siya. Pag binabasa mo, maiintindihan mo siya agad. So lakihan natin yung fonts. Ito lang yung mga dependencies and ito yung ating mga command. Sa Obsidian to ha. Pwede tayong magbasa, magsulat, pwede tayong mag-append and mag-delete. Pwede rin tayong kunin natin yung list, di ba? And ayan, marami tayong pwede gawin. Mag-search. So pwede natin talagang i-navigate yung ating Obsidian app gamit itong MCP server na to na hosted locally, no? Nagraran lang sa ating computer. Now, subukan natin yung delete. Pero para magawa natin yung delete, magpagawa tayo ng maraming notes. Okay? So sabihin natin sa kanya, ay mamay ko na lang. Can you create 5 notes containing different poems in my Obsidian? Then send natin para 6. O, tignan natin ninyo maigi kung magdadagdagan. Pilit muna tayo ng topic. Sige, AI na lang. Ayan, nakita ninyo. Code, internet. Ayan, automatic gumagawa siya. O, cybersecurity. So, ayan, tapos niya nang gawin. So, ito na yung 5 dinagdag niya, guys. So, ngayon, ang gagawin natin, mga tol, is susubukan nating kunin yung list, no? Tignan natin kung kaya niya ba talagang basahin yung ating Obsidian. Can you give me the list of notes from my Obsidian? Then, send. Tignan natin kung makukuha niya yung list of notes. So, meron tayong 6 dito. So, kung papansin niyo mga tol, nakuha niya yung listahan ng ating notes. Ayan, di ba? Kuha ng ating plot. Ipa-delete natin yung internet. Enter lang tayo, allow once. Ay, nakita ninyo, wala na. Nabura na yung internet. Ganun lang kadali. Tapos, subukan natin siya tanongin, can you give me the list of commands I can do with Obsidian connector? So, ito yung mga pwede natin gawin. So, kaya niya ring basahin mismo, no? Kasi nakakonect sa kanya. So, kaya natin magsulat, mag-read, mag-append. Ito lang din yung nakikita natin sa ating server, guys. Ayan, no? Kaya natin magsulat, mag-search. Ayan, search, list ng notes, get bolt structure, get create daily notes. So, ayan yung mga kaya natin gawin, no? So, pwede nyo pang dagdagan yan kung marami pa kayong alam na command, mga tol. And mga tol, gusto ko lang ding i-cite, no, sa inyo na magagawa natin siya gamit yung official na MCP Python SDK ni Anthropic. So, ang gamit ko kasi dito, guys, is Python. Merong iba't ibang klase ng paraan, no? Pwedeng TypeScript. So, ay sa akin case Python kasi mas familiar ako doon. Now, mga tol, gusto kong gumawa ng step-by-step talaga, no, from scratch na tutorial netong local MCP. And yung tutorial na yun, mga tol, is gagawin kong unlisted. Pag sinabi nating unlisted, guys, mapapanood mo lang siya kapag ka meron kang link. Now, yung mga link na yun, guys, na mga unlisted tutorials ko is nakalagay dito sa aking mga PDF. So, kung gusto niyo guys, magkaroon ng access, makikita niyo yun dito sa aking mga PDF, mga tol. Okay? So, mga tol, kailangan na nating pag-usapan ngayon yung ikatlong klase ng MCP. Ito yung tinatawag natin na custom na MCP server. So, itong custom, mga tol, pwedeng tayo lang din yung mag-setup nito, guys. And ayokong gumawa ng sobrang habang video eh. Gusto ko maiksi lang at para na din sa inyo, mga tol, para hindi kayo malito at ma-overwhelm. So, isa-separate natin yung ikatlo kasi medyo mahaba yun, no? Pero, bibigyan ko kayo ng idea. Ganito kasi yun, guys, eh. Diba yung remote, yun yung gamit ng mga third-party software. Okay? Tapos, yung local, yun naman yung pwede nating i-set up na naka-offline, no? Ang tanong, kunyari,
meron akong MCP na gustong gawin. Gusto ko na access ko rin siya sa internet. Yan ang tanong talaga doon. Hindi lang sa local. Kasi yung local, hindi ko naman siya na-access sa internet. Kasi may kita ninyo, di ba, wala naman siya sa browser. Hindi naman siya kasama dun sa connectors natin sa browser. Ibig sabihin, sa local lang siya available. Paano kung gusto ko na access ko rin siya sa internet? Dito ngayon pumapasok yung custom MCP, guys. So, yun yung pag-aaralan natin next. No? Sana, guys, mag-subscribe kayo. Sana may natutunan kayo sa video nito. At kung meron kayong mga tanong, guys, sobrang willing kaming sagutin yan. Lapag nyo lang dyan sa comment, okay? And sana i-like nyo yung video and i-share nyo guys. Meron pa tayong next tutorial, guys, okay? Looben, no? Yan lang mga tol. Thank you so much. See you on our next tutorial.